ngayon po ay nasa pangatlong bahagi tayo ng ating pinag-aaralan na serye. Serye about sacred families. Ano ba ang sacred family? Sagradong pamilya, parang TV series siya. Ayan, di ba? So, we're doing sacred families and the title of our series na sinimulan 2 weeks ago. Dalawa na po ang nag-share dyan, yung pinaka-introduction, ay sacred families. And itong pag-aaralan po natin ngayon is the lesson number 3. And kasama po siya dun sa series na yun. Ang title po ng lesson natin for today is, ayan, nakalagay po dyan, productive communication. Ayun, so, alam naman po natin na we have set forth the idea that sacred families, the ones that are truly set apart, di ba? Set apart for the God's service and glory, begin with biblical marriages. Di ba? Lahat naman po yan ng sacred families ay nagsisimula sa biblical marriages or marriage. Nasa Bible po yan, di ba? Kay Adam at Eve pa lang. Ayun. At sinabi din po namin na marami sa mga marriages have the one man and the one woman part. Di ba? Si Adam and Eve nga di ba? So wala pong iba, kundi man and woman lang. And so, sa sacred family, ang biblical marriage ay, sabi ko nga kanina, it consists of a man and a woman for life. Di ba? Hindi, para ngayon lang, hindi para isang linggo lang na pag-ibig. For life yan, pagka sinabi natin biblical marriage. And the point that we made about that is that if we're going to be together for life, kailangan po natin ang ating pag-ibig sa bawat isa, lalo na po yung mag-asawahan, ay panghabang buhay. Next to marriage, worthwhile. Amen. Paano ba ito? Yan. First time kong mahawak ng prompter. Ayun, so, among the many important practices sa pag-aasawan po ay isa sa pinaka-importante at pinaka-essential ay yung pag-cultivate and pag-maintain ng love for life para ay communication. Di ba? Communication yung, anong communication, Pastor, sa Tagalog? Pakipag-ugnayan, pakipag-usap, pakikipag-niig. Parang hindi, no? Pakikinig, yan, listening. Oo. So, ano daw, pagka there is no communication, yan, there is no love. Diba? Paano naman mapaparamdam yung iyong love kung walang communication? Marami pong, sabi nga kanina natin, di ba? Ang communication po ay maraming sorts of, sabihin natin na, siyempre, through speaking, di ba? Through touching, through signs. Pwede po natin yan ipadama sa kanila. Interpersonal communication, intimate communication in marriage is the currency of love. In other words, kung paano po natin transfer yung pag-ibig na yan from ourselves to the others, lalo na kung sa inyo may mga asawa na, ay through communication. Sabi, inunahan ko na kanina, through communication of various sorts. So in this session, we're going to examine and practice some ways to improve communication, pakikipag-ugnayan, di ba? Alam po natin na maraming nasisirang pamilya, maraming nasisirang buhay, dahil hindi tama ang pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa bawat isa, lalo na sa pamilya, kasi pamilya ang pinag-uusapan natin ngayon. So, it gets the job done as to everyday routine of life, keeping the family going. Di ba, ito yung communication na sinasabi natin ay hindi yung, kung nasa isang tahanan ka o isang bahay ka, yung mga usual na pakipag-usap, pakipag-deal sa bawat miyembro ng pamilya, kunwari, kinakausap mo yung anak mo, yung asawa mo, pupunta ka sa grocery, uutusan mo, yung mga routinary na pinag-uusapan natin, hindi po yun yung tinatawag na productive communication.
So, hindi po yan, but it isn't the type of communication that builds intimacy. It's not the type of communication that feeds the love that we want to have to one another that lasts for a lifetime. Hindi po yun yung communication natin na gusto nating gawin o iparamdam, ipadama para sa lifetime na gawain. They have been taught not a lot, siguro kahit hindi natin pinag-aaralan, marami pong tools na ginagamit para sa pakikipag-communicate. Yeah. So, we're trying to do that is to answer to love differently, sabi niya there. I don't think that people can change their basic personality in order to accomplish this. For example, 'di ba, may mga tao na touchy-feely people, 'di ba, yung mahilig sila sa mga mga padama lang, ganyan. Tapos, I don't think these people can change their basic personality in order to accomplish this. Yan. You know, the strong and silent, that's the way they are. They can change and become touchy people types. There's got to be another way to accomplish this business of productive communication. So the answer, palagay ko, is to find ways to communicate about loving each other so well, so we will understand and hopefully better receive and give the love that we have to give and that we need for ourselves. Not only do I need to communicate my love, kunwari, sa kausap mo, sa asawa mo, sa partner mo. Kailangan din natin na i-communicate ito ng effectively, yung love niya sa iyo o sa akin. Di ba? And so the way to do this is to make the communication that you have more effective. At hindi lang more effective, kundi more productive. In the sense that you are consciously improving your communication, you're improving your communication bridge between you partners. So, nagigets you po yung point dito? So, I'm not saying you have to change you have to change who you are, di ba? Hindi naman po kailangan natin na kailangan baguhin mo yung sarili mo. Kasi personalidad mo na yan character mo na yan di ba? Ang sinasabi lang po dito is, ang kinang improving ng love is to improve the communication about love to one another. So may mga ways po kung paano natin may improve ang communication na yan. There are ways to improve the communication between you and your spouse. Paano po? And your spouse. Ayan. So again, it's not changing you, it's changing the way you communicate. Kung paano natin mababago yung mali natin dating ginagawa natin na pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan. So there are a couple of strategies to be able to do that. Ano-ano po yung mga yon? Ayan. So, number one is honesty. First of all, be totally honest, di ba? Lalo na pinag-uusapan natin sacred family, lalo na sa mga spouse nyo, kailangan total honest kayo. Dapat wala kayong itinatago. Obviously, doing that may require some changes, pagbabago sa part nyo, but it doesn't necessarily change your personality type, yung binanggit ko kanina. So, nakalagay dyan, sabi nga ni Paul tells us, speaking the truth in love, be totally honest. Because for communication to be productive, kailangan po natin na maging honest tayo. Honest even if it's risky. Kasi minsan pagka sobrang honest ka talagang andun yung risk So it's very risky at times. And sometimes telling the truth
yun, sabi ko nga, it can be too risky. A lot of times we say that what the person wants to hear so that we can get what we want. Minsan may mga tao lang na ang gusto lang nilang marinig ay yung gustong-gusto na lang nilang marinig. Di, mga salita, yung, alam mo, yung puro pakabiglang sa kanila. Hindi po yun ang productive communication. So, kayo, di ba, kunwari, karamihan naman tayo dito, lalo na sa mga tatay, di ba, pag galing kayo sa bahay, at umuwi kayo ng, sa inyong mga, galing kayo sa trabaho, umuwi kayo sa inyong bahay, di ba? Diretso kayo dyan at bigla na lang kayong umupo, sumalampak sa sopa, di ba? At nandun yung asawa nyo, bigla kayong nilapitan. At alam mo, yung meron siyang sinasabi sa inyo, pero wala lang, parang dinededma mo lang siya, di ba? So, nakikinig ka, pero hindi mo pinaparating sa kanya yung gusto niyang di ba? Yung gusto niyang makuha, di ba? Kasi meron siyang gustong sabihin sa iyo eh. Siyempre, ang mga spouses, mga misis, mga moms, lalo na yung mga stay-home moms, di ba? Buong araw, nasa bahay lang siya. Siyempre, ang dami mga nararanasan mga problema. So, siyempre, pag dumating yung asawa, so kailangan niya kasi mayroong, alam mo, ang isang asawa kasi, gusto niyang mailabas, so may bulalas yung kanyang kung ano man ang nararamdaman niya yung mga challenges, nararanasan niya doon sa buong maghapon na yon. Kahit yung mga working mom din, di ba? Minsan, umuwi ka, lalapitan ka, tapos meron siyang gustong sabihin sa'yo. Pero parang dinededma mo lang siya, di ba? Nandun ka lang, nakahiga, ganyan. Pero gusto niya makipag-communicate sa inyo eh. Di ba? Siguro kung medyo pagod ka, sobrang pagod ka, ganyan, siguro pwede naman na sabihin sa kanya in a nice way, di ba? So, mamaya na, sweetheart, di ba? At papahinga muna tayo, mas maganda kung mag-uusap tayo, yung, ayan, wala na rin yung mga bata, tulog na. So, i-assure mo lang sa kanya, di ba, na nakikinig ka. Marunong kang, di ba, makinig sa kanila. Kasi, alam mo yung mga, lalo na yung mga nanay sa buong maghapon na yan, di ba? Mga problema lang, minsan, mga little things lang yan, pero gusto lang nilang maibulalas. Mas lalo pa ako yung mga, di ba, problema sa mga anak na lalo na sa mga teenagers, ganyan. Di ba? So, may naalala lang ako kasi dun sa isang pharmacist ko, meron siya isang anak, at alam mo, nagkaroon ng problema yung anak niya, parang sobrang na-depress, di ba? To the point na naglaslas na siya, suicidal siya. So, lalong yung asawang babae, lalo siyang nagkaroon ng problema kasi hindi niya ma-feel dun sa asawa niya na sinasabi niya yung problema, ganyan, about dun sa anak niya, sa school, pinapatawag na siya, ganyan. Parang hindi niya feel na nakikinig yung asawa niya. So, ano nangyari, di ba? So, puro sakit ng loob ang dinanas ng babae. At to the point na halos hindi na siya makapasok sa butika namin. At siya lang yung nag-aasikaso lagi. So, kailangan natin na makinig sa mga asawa nyo, di ba? Tulad ng mga ganun, very critical yun eh. Malapit na po yan. Baka totoong meron na. Ano po ang nangyari? Ngayon po ay pinapagamot po siya sa isang parang psychiatrist na rin yata. So yung may counseling na nangyayari, ganyan. Kahit paano nag-improve naman. Pero ang point ko doon, o ang point namin doon, parang walang tulong yung kanyang asawa, di ba? Biro mo, paano yon, di ba? Nakakita na daw siya doon sa second floor ng school nila na, alam mo yon, parang gusto nang tumalon, parang ganun. So kailangan nung asawa niyo.
Napakinggan nyo sila, di ba? Pakinggan nyo lang kasi baka mamaya kung saan pa mapunta yung, alam mo, ayun naman natin mangyari na yung mga ganong bagay, di ba? Natuluyan na yung bata. Yan. So napaka-importante po. At hindi lang po basta communication yan. Di ba? Effective at productive communication. Amen. Ayan, dapat maroon din po kayo na makinig. Ang communication po yan is two-way. Meron pong nagsasalita at may nakikinig, di ba? Tama po ba yun? Ayan, muli po, let's be honest, di ba? Sa bawat isa. Sabi ko nga sa kanina, it's very risky pero kailangan natin. So, minsan, she might get mad doon sa sinabi mo, di ba? Pero kailangan po natin sabihin kung lalong-lalo na kung kailangan. Ayun. So, just giving the other person what they want, not being honest, that works in the short term daw. O, pang short term lang. Because you get what you want, but later on, it's disastrous for sa long term. Sa long-term relationship. Now, ang pinaka-best example dito is, kung i-compare natin, may mga hierarchy of needs po kasi ang bawat isa, babae, lalaki, asawang babae. So pag-aaralan po natin yan kasi doon po natin pag-aaralan kasi, yun po yung tinutumbok ng kung paano tayo magkaroon ng effective tsaka productive communication. Ano-ano po yung mga hierarchy na yon ng tamang communication, di ba? Ano po ba ibig sabihin ng hierarchy? Yung may priority na pangangailangan yung bawat isa. Di ba? Ayan po. Unahin po natin ang mga unang pangangailangan ng babae na kailangan po nilang makuha, di ba? Makamit. Sa palagay niyo po ba, ano yung number one na need ng isang babaeng asawa? Kayo po. Sige nga, kung tutugma po tayo sa survey. Ano no? Wallet ni Mr. daw. Meron pa ba? Tingnan natin mamaya kung talagang number one yung wallet ni Mr. Ano? Ayan, tingnan po natin kung totoo yan. Ayan, tingnan po na natin. Buksan na po natin. Ayan, number one po, according to survey, ang number one po na kailangan ng isang asawang babae ay affection. Ano ba yung affection na yan? Not necessarily sex, but attention, affection, display ng affection, di ba? Yung romance, cuddling, yung embrace lang. Yung mga gusto ng babae, ganun lang eh. Hawak-hawak ng kamay, di ba? Pagbulong-bulong ng mga sweet nothings, ganyan. Ganun pala yung mga babae, affection pala. Tama ba yung survey na yan? Affection ang kailangan nyo? Akala ko wallet, sabi ni bro. Ayan, yung mga tender touches daw. Di ba? Mga haplos-haplos, not necessarily sexual in nature. But just, yung caressing, holding hands, di ba? Yan yung gustong-gusto ng babae kasi doon niya nadadama yung pagmamahal ng kanyang partner. Di ba, Brother Alfie? Ano yung second sa palagay nyo? Wallet, tingnan natin nga kung wallet nga yan. Tingnan natin. So second sa list ng survey ay they need attention. Ayan. The sharing of thoughts, really listening with feedback, di ba? Yung they need attention a little bit about what yung asawa na binibigay sa iyo, di ba po? So, she needs kailangan niya ng attention ng lalaki. Kung yung lalaki ay honest siya, he would have said na, sige, na-understand ko naman kung ano yung mga need mo, di ba? So, yung the sharing of thoughts, really listening with feedback. In other words, gusto nilang sabihin sa kanya, sa lalaki, na yung frustration niya, doon sa, kunwari, kung siya ay sa stay-home mom,
about dun sa mga kids, lalo na kung mamakulit yung mga kids niya, kung may mga problema yan, o kung nagtatrabaho naman yan, ay gusto niyang makuha yung attention, di ba? Yung attention niya doon. Kung ano naman, ano pa ba? So he doesn't listen sa kanya, he's not paying attention, di ba? Because attention or paying attention is very important at napakataas o napakahalaga yan dun sa woman's hierarchy. Kaya nilagay po yan sa number 2. Di ba? Nagsisik kayo lagi ng attention, di ba mga kababahiyan, di ba? Kaya nga, taba nga si Pastora, kaya maraming KSP, di ba? Ikaw ba naman pagka kauwi mo lang ng bahay asawang lalaki. Tapos dumaan ka doon sa sala, nandun yung asawa mo, hindi mo man lang pinansin. Di ba, masama na loob noon. Kailangan niya ng attention, di ba? Kung may mga, katulad ko nga kanina, sabi ko nga kanina, pag dumating ka ng bahay, magtanong ka na kagad, di ba? Sweetheart, kumain ka na ba? Bagay ba? Ayan. So, anong pangatlo? Not to cheat, but trusted with money and trusted with their goods and trusted with their children. Hindi lang yung, yung pagka, di ba, baka mamaya meron ng, ganyan, yung mister ko, ganyan. Pwede po rin din yan sa financial, sa mga anak, ganyan. So, yung trust lang po, kailangan ng babae yan. At yung susunod na hierarchy na needs ng babae ay, eto na yata yung wallet Ayan. Financial security. Pang-apat lang pala, bro So, enough money to live and provide for the family. Enough lang, kahit hindi naman yung sobrang-sobra talaga, di ba? Yung meron ka lang security na hindi kayo mawawalan, walang lock, ganyan. At may food lang sa mesa, may tamang shelter lang, at napag-aaral natin yung mga bata. Di ba? Ayun. So, some women naman, hindi naman sabi ko lahat, di ba? Some women ay want more money so they can buy nicer clothes, yung iba, better car. Pero I think that's the exception and not the rule, di ba? Ayun lang. Basta ang gusto lang kasi ng isang asawang babae si ma'am, ay kung ano yung kapakanan ng mga anak nila, di ba? Yung security. Kasi pagka may mga anak ka na, ang tinitingnan mo dyan, ay yung kapakanan ng mga bata, di ba? So, ayan. So, kung may mga konting sobra sa financial, di ba? Gustong-gusto nila kasi na hindi lang yung mga basic needs ang kailangan yung pamilya nila, lalong-lalo na yung mga anak nila, kundi yung may konting advantage ba? Na kunwari, meron yung si Junior, di ba? Meron pala siyang talent sa art o sa sports. Para susuportahan mo lang siya doon sa kanyang, yung hilig niya na yun o yung skills niya. So, it takes, siyempre, ng finances doon, di ba? At kung yung babae naman, kung meron siyang hilig may talent siya sa music, di ba? Papa-enroll mo siya sa music, ganyan. So, kailangan ng extra money doon. Yun. So, yun yung gustong-gusto ng babae. Hindi lang yung enough money na para lang sa basic needs nila. And next, yung last na need ng babae ay bumalik yata ako. Involvement. Ayan. Tama ba? Involvement? Getting involved in the home and family matters. Pero ito, yung involvement ng lalaki ang tinutumbok dito. Di ba? Remember, what she needs from him, she needs his involvement, getting involved in the home and the family matters. Kasi minsan ang mga asawang lalaki, porque sila na yung head of the family, sila yung nagtatrabaho, sila yung may job, kala na hanggang dun lang sila. Pero pagdating, ang gusto naman ng babae, dapat ma-involve yung partner niya dun sa
gawaing bahay. Di ba necessarily maghuhugas siya ng plato, ganyan. Pero alamin niya, di ba, kung ano yung nangyayari dun sa household niya. Ayan, yung kailangan ma-involve siya talaga, hindi lang yung nagbibigay lang siya ng pera, o ito yung sweldo ko, ito na yung ating funds natin for the month. Hindi lang po ganun. Ayan. So, women want their husbands to be involved. Not necessarily, sabi ko, yun, dun sa mga gawain sa household, sa housework. But mature adults can usually sort those things, those type of things. So, yung babae, she wants them to be involved so that alam niya o naintindihan niya yung needs niya at needs ng kanyang mga anak. Di ba? What her needs are, he understands, ayan, dito sa kabila. Ayan, so naintindihan niya yung mga problema ng mga anak niya, ganyan, yung lalaki, di ba? Kasi mag-asawa kayo lalo na yung ikaw ang head of the family sa lalaki. Ma-involve ka doon, di ba? Tulad ng sinabi ko kanina, yung problem dun sa anak nilang suicidal. So, hindi siya na-involved doon, kaya medyo lumala. At masyadong na-stress yung babae. So, to the point na pati yung kanilang financial, medyo naapektuhan kasi hindi na nakakapasok sa trabaho. Ayun. So, at kailangan din ng babae ay yung leadership. Ayan, nakalagay dyan, di ba? Truly providing leadership sa family mo. Kasi ikaw ang head of the family. Ang tinutukoy po natin dito ay yung involvement na lalaki. Ayun. So, she needs to know that it can be a leader in the home, especially sa Christian home. So, yun po, yung binanggit ko po na yun na 5 hierarchy, no? Kailangan po yan yung top needs lang ng babae. Ewan ko lang kung yun po yung kailangan ng mga babae natin dito sa ating iglesia. Pero palagay ko, ganun lang din po ang lalabas kung magsasurvey tayo. Ayun. So, sa lalaki naman po, gusto niyo pong malaman kung ano yung mga needs naman nila. Sa palagay niyo, ano yung pinaka-top na need ng lalaki? Number 1 doon sa hierarchy niya. Sige nga, kung tutugmay number 1, Pastor Orly. Sirit na. Sige. Ayan, hierarchy of needs, men's needs. Ayun. Tama ba? Ang lumabas na survey. Sexual fulfillment, medyo mature, lang po itong natin, topic na to, di ba? Sabi ko, may papaliwanag ko ba to? Sabi niya dito, yes, it's sexual fulfillment. Yan po ang number 1 na lumabas sa survey. Kasi, sabi nga, God created them that way, di ba? Nasa DNA na ng lalaki yan Yan. They always think about sex. Tama ba yun? Kasi yun yung nakalagay dito. So, what's wrong with them? Ano bang problema sa lalaki? Bakit yun yung kanilang number 1 priority? Well, sabi ng author ay, there's nothing wrong with them. Kasi yung nananalaytay sa kanilang katawan di ba? So, sabi nga, God actually made them that way. So, from biological perspective lang, di ba? Ito na yung ayaw ko nga basahin ito The natural production of seminal fluid in a man that continues throughout his adulthood. Di ba mga kalalaki yan, di ba? Yung po yun, yung seminal fluid na yun, yun po yung nag-uudyok, di ba? Bakit kailangan po natin yung bagay na yan? Whether we like it or not, kasi yun po yung nag-aanan sa procreation Pero nagkabibigay din kasi ng satisfaction sa lalaki. Kaya yun po yung number 1 need niya. Ayun. So,
Ito naman, ang mga babae naman, women tend to interpret that as a negative thing. Ganun ba? Ni-interpret niyo bang negative thing na ganun kahilig yung asawa? Ayan. So, a man is desiring his wife. It's the thing that drives the creation of the family. Di ba? Kasi kailangan yun. The family itself and having children, bringing joy and satisfaction. Ayun. So, sa mga susunod na lesson, meron siguro tayong pag-aaralan na mas ano pa dyan, mas detalyado pa dyan. So, ang gusto ko lang iparating dyan na yan, number 1 sa need ng lalaki yan. Number 2, ano bang number 2 sa hierarchy na need ng lalaki? Kaya, playmate. Di ba? Kailangan pala ng lalaki ang playmate, pastor. Di ba? He wants his wife to be his body. Yung asawa lang talaga, di ba? Ang gusto kasi ng asawang lalaki dito, yung kanyang misis, ay yung body niya, kaibigan niya. Di ba? Alam mo, pagka bago mag-asawa yan, ang sweet-sweet pa niyan di ba? So, nandun pa rin yung, kabady-body mo yung misis mo, ganyan. Sa lahat naman lakad mo, kaibigan mo siya, nag-uusap kayo lagi, ganyan. Kung may mga road trips kayo, kaya kahit saan kayo magpunta, may mga travel kayo, gusto niya may playmate siya, di ba? Kahit lang pero huwag niyong titinan na masama yung word na playmate. Ibig sabihin to, kasama, body-body. Kahit lang sa pagkukumpinin ng sakyan, di ba? Gusto ng lalaki kasi nandun lang yung asawa, di ba? Siya yung taga-abot ng ng mga tools. Nakalagay dito Siya yung taga-bigay na taga-abot ng malamig na tubig. Di ba? Yung ganyan. Kasi iba kasi iniisip nyo pagka playmate Hindi ka laro ang ibig sabihin yan. Helper, ayan, supporter, ganyan, di ba? Yan po yung ibig sabihin ng playmate. Malis na po tayo dyan sa... Number 3 na po, balik kasi ang connotation ng playmate di ba? Parang yung sa Playboy. Number 3, ayan, na kailangan ng asawang lalaki ay yung kailangan attractive ang inyong mga asawa. Di ba? Kasi yan crown nila yan ng mga asawa nila di ba? So, yan, bakit kailangan niya yan? A wife looks and yung kanyang looks tsaka demeanor niya ay nagbi-build up sa man's pride. Alam niyo pa yun, di ba? At sabi nga nila, napakababaw naman ng mga lalaki. Kung titinan nyo, 3, di ba? Kung i-compare nyo dun sa mga needs ng lalaki, parang napakababaw lang ng mga kailangan ng lalaki, di ba? Sex, playmate, kailangan attractive yung asawa niya, ganyan. Kaya yung mga asawa babae, kailangan lagi kayong magpaganda, di ba? Pagdating ng pag-uwi ng asawa nyo galing sa trabaho, kailangan nakapaligo na kayo, di ba? Di what I mean, yung presentable naman, hindi yung losyang ka, ganyan, amoy patis ka, ganyan. Kasi kailangan attractive. Kapag attractive, kailangan pati yung, di ba, yung amoy mo, kailangan kaaya-aya din naman sa lalaki yan, di ba? So ngayon, di ba, di naman ibig sabihin pagka yung attractiveness ay tungkol lang dun sa ganda ng katawan, di ba? Meron kasi mga babae na smart yan kahit yung, alam mo, yung medyo malusog siya, pero smart naman siya magdala. So minsan nakaka-attract yan sa mga lalaki, di ba? Amen ba? Kaya, huwag niyong pababayaan yung mga sarili yung mga misis, Kayo din, di ba? Alam niyo ba na ang pinagmumulan niyan pagka yung misis nila ay hindi na attractive? Yan ang nakakasira sa pamilya, di ba? Naghahanap na sa iba yung lalaki, ganyan. So, para makontrol natin, ma-mitigate natin yun, make sure lang na lagi tayong attractive. Lagi kayong attractive sa inyong mga asawa. Kahit din siguro sa mga lalaki, di ba? Kailangan presentable ka rin lagi.
Eh, paano kung hindi ka naliligo? Minsan ka lang naliligo sa isang linggo. Yung asamang babae, ayaw din ng mga ganun. So both ways, di ba? Both ways kailangan maging attractive kayo sa bawat isa. Para tuloy-tuloy ang Pastora, ayan. So, yung number 4, domestic support. Ito na yung mga maganda, di ba? A quiet, clean, accepting home. Ang gustong-gusto kasi ng lalaki pag uwi niyan, maayos, presentable yung kanyang darat ng bahay, di ba? Hindi yung cluttered dito yung mga laruan ng mga bata, ganyan, yung kusina mo, nagkalat yung mga pinagugasan diyan, di ba? Gustong-gusto ng lalaki yung maayos yung yung presentable yung bahay niya, lalo na yan ay nagtatrabaho, di ba? Pag-uwi niyan, ay lalong iinit ang ulo niyan, lalong sisigaw yan, di ba? So kailangan, ang misis naman, kung ikaw ay stay home mom, o kung may mga kasambahay ka, make sure lang na laging maayos ang inyong bahay. Kasi yun ang gustong-gusto ng ng mga asawang lalaki. Very quiet, clean, di ba? Acceptable yung home na inuuwian niya. Tama, no? Yan naman ang gusto ng lalaki, di ba? Yung pag-uwi mo, makakapagpahinga ka, ganyan. Makikinig ka lang ng music, di ba? Very calm ba at magandang pakinggan at magandang sa tingin ng isang tumitingin. Ayun, at ang pinakalas na gusto naman ng lalaki ay ito. Admiration. Gustong-gusto ng lalaki yun na ina-admire siya, hinahangaan siya, di ba? Sinasabihan mo siya na, ang galing mo naman, di ba? Ang very strong ka, di ba? Tumakbo ka ng 20K, natapos mo lang ng 20 minutes yan. Dapat sinasabihan mo ng ganyan. 2 hours naman. Sabi ko nga ba, magre-react ka. Superman. Ayan, both ways din po ito, hindi lang po, pero sa lalaki kasi nilagay niya po ito ng number 5 na need niya. Kasi kailangan po ng lalaki na ina-admire siya. Na-admire na, pinapakita mo through your gestures, sa iyong pananalita, di ba? Nakaka-uplift po yan, nakaka-build up sa isang lalaki po yan. Amen? Ayan. So alam niyo na po ngayon, yung mga top 5 na needs nyo, both lalaki, babae. Di ba? Sa akin, dapat yung babae, dapat laging attractive. Pero pag wala naman siyang pera, paano siya magiging attractive? Wala siyang pambili na. So, yan. Sa survey po, lumalabas din po na ang mga lalaki daw po ay immature. Diba? Bakit kaya na sinabi immature? Kasi tingnan mo lang doon sa mga needs niya, di ba? Parang signs ng immaturity yung mga needs niya, di ba? Parang ang baba, pero personal need niya yung kasi Pero yan, kaya yan, di ba? Ang mga babae naman, totoo ba yan? Women are conflicted. Very conflicted. Hindi mo maunawaan, hindi mo di ba? Ma-spelling ang tama ba yun? Minsan. Minsan, ganito yung gusto niya. Minsan, iba naman ang gusto niya, di ba? Nagko-conflict siya. Ayan. So, nakalagay rito, just from the hierarchy, we see that women are more high-minded daw, and they are usually willing to invest more in order to make marriage work. Totoo naman yan di ba? Kung may problema sa pag-aasawahan, ganyan, at may talagang grabe na, di ba? Sila yung nauuna. Sila yung nauuna. So, kahit nga sa mga counseling, di ba, babae yung unang pumupunta, di ba? O nagpapa-counsel. So, hinihila na lang niya yung lalaki. Ayan. At nakalagay niya dito, however, they tend to ask for conflicting things. For example, bakit ganon?
They want security and advantage sa mga anak nila, which places greater burden naman sa husband, di ba? Kasi gusto nilang may advantage yung anak nila, yung makapag-aral sila sa magandang eskwelahan. Siyempre, kailangan mo ng mas malaking budget, di ba? Pero ang gusto naman nila, ang lalaki ay umuwi ng maaga, di ba? Laging nasa bahay, ganyan. So parang may conflict doon, di ba? So yun yung minsan hindi natin maunawaan yung babae sa mga ganun. So sometimes women need to understand that they can't have it both ways. So kailangan din ng konting maturity doon siguro sa parte ng babae. So production communication requires, nung una pinag-usapan na natin yung honesty. Number 2, yung clarity. Clarity, di ba? Clear. Clear mong sinasabi yung communication mo. We have to be clear. For communication to be productive, it also needs to be understandable. Kailangan naintindihan ng bawat panig, lalo na doon sa pinagkakonveyan mo ng feedback. It needs to be clear, di ba? Marami mga arguments at saka mga divisions at saka mga hard feelings na nanggagaling sa communication na hindi clear. Di ba? Kaya maganda rin pagka yung ikaw ay nagsasalita, meron kang kakilala kasi, pagka yung nagsasalita siya, may kasama pang sign, di ba? At least doon, kung ano yung sinilalabas ng bibig mo, nagtutuma doon sa sign niya, di ba? So mas madali mo siya kilala mo ba yun? Sabi ko nga, tama pala yung ginagawa ng kapatiran natin yun. Sabi ko gano'n. Ano pala yun? Advantage pala yun. Doon sa nakakakita sa kanya. Kasi minsan, di ba, iba yung interpretation mo doon sa sinasabi niya. Kasi lalo na kung ibang lugar ka, di ba? Yung mga ibang salita kasi, minsan hindi yun yung, hindi yun ang gusto niyang iparating eh. So kung may kasamang sign yan or interpretative, mga ganon, mas madali mo siyang maunawaan. So kailangan lang din natin ng mga clear feedback. So miscommunication causes more division and trouble because it's not clear where you got muddled along the way. I mean, if we can go wrong just talking about going, kunwari, yung example ko lang dito, meron kang isang best friend, di ba? Kunwari, si best friend mo si Jan. Nag-invite siya ng bowling. Tapos, hindi mo na-invite pala yung misis mo, ganyan-ganyan, at nagtampo na sa'yo. Hindi ka naman sumama doon sa bowling na hindi man natuloy. Kaya lang, na-hurt na yung feeling nung partner mo. Diba? So, what I mean is yung kulang, hindi clear yung diba? Meron lang siyang narinig na ganito, magbo-bowling sila, ganyan. Nakala niya, tuloy na siya at hindi siya na-invite. Parang ganun lang yung example na yon. And hearers need to reassure the speaker then that they have truly been understood. Di ba? Kailangan lang natin i-assure yung speaker ay naintindihan yung sinasabi niya. Di ba? At paano gagawin mo? Naintindihan mo ba ako? Ganyan, nuggets mo ba yung sinabi ko? Siguro kung medyo malabo o hindi malinaw doon sa hearer, ulitin mo sa kanya. O itanong mo sa kanya, naintindihan mo ba? Ganyan. Yun. Ano pa? Meron pa isa dyan. Completeness. So, production communication then, it requires completeness. Di ba? Secrecy breeds mistrust. Lalo na sa pag-aasawahan niyan. Pagka ikaw ay sa gabi na nagpapahinga na kayo, di ba? At nagkukwento ka about your work, about yung mga nakilala mo, ganyan. Siguro, sabihin mo ng lahat, di ba? Yung mga na-experience mo for the day, sa trabaho mo, ganyan. Wala tayong mga sinisikretong ganito, ganyan. So, para hindi magkakaroon ng mistrust sa bawat isa.
Ayan, so yung completeness, you must tell the truth and express it clearly and tell all of it. Sabi niya rito. If you tell right now, nothing kills love more than secrecy because love cannot grow in the shadows. And if you want to breed mistrust in your relationship, start keeping secrets, di ba? Kung gusto niyo daw magkaroon ng mistrust sa relasyon niyo, ay mag-keep ka ng secrets, di ba? Dapat naman talaga sa mag-asawa, dapat hindi naman nagtatago ng mga, di ba, mga sikreto, kahit mga little things lang, di ba? Kahit sa mga sahod natin, di ba? O, ito lang yung sinahod ko, ganyan. So, sabihin mo sa kanya, yung lahat siguro, dapat alam ng bawat isa, di ba? Ayun, so meron pa ba? And there is no greater joy or satisfaction than a loving partner with whom we can share all our hearts. When there are no secrets, nothing to hide, it's liberating daw. You can be free with one another and your relationship is protected. Amen. So yung pinag-uusapan lang natin dito, ito yung mga day-to-day na ginagalawan ng mag-asawa, di ba? So, alam na natin to, itong pinag-uusapan natin is, para lang magkaroon lang tayo ng mga tips, ganyan, kung paano na, lalo na kung may problema sa relasyon, ay masave pa natin yung relasyon na yon kung sakali, di ba? Maaga tayo ngayon. Ang hirap kasi ano dito. Gusto kong i-expound, kaya lang. So, ito yung pinakasama rin niya. Loving marriages are a powerful witness for Christ. Naniniwala po ba kayo doon? Di ba? Kahit saan tayo magpunta, di ba? Lalo na sa mag-asawa, di ba? Yung magandang relasyon nyo, kaya tumagal kayo ng ganito, 50 years, ganyan. Tumagal kayo ng, di ba? 8 years old na kayo, nag-holding hands pa rin kayo, di ba? Yun po yung pinakamagandang pinaka-powerful na witness na bibigay natin. Di ba, bro? Ayan. So, loving marriages are the brightest star in the crown of sacred families. Yan. I mean, it's the brightest star in the crown of a sacred family. So, yung loving marriages, bright star in the crown of a sacred family, and honest, clear, complete communication will serve to first ignite and then maintain that married life for lifetime. Hindi lang, di ba, short term, kundi for lifetime talaga. Remember, sinabi ko nga kanina, communication is the currency of love. Bakit sinabing currency of love? It's how we trade. It's how we give and receive love. Merong exchange. It's so important. So, yun po, kahit paano po ay may natutunan po kayo about productive and effective communication. And hopefully, magamit po natin ito sa kanya natin mga tahanan, kung may mga kailangang ayusin pa, di ba? At siguro yung mga basic needs natin, tingnan natin doon kung ano yung, pwede rin naman natin baguhin yung kung ano yung mga priorities, di ba? Importante lang dyan, ang kapakanan yan ay sa pamilya at sa mga anak, di ba? Amen po ba? May natutunan po ba kayo? Amen. Alam niyo na yung paano magbigay ng productive communication. Di ba? Amen. Amen. Alam niyo na kung anong number one na need ng misis niyo. ng husband niyo, di ba? Tingnan niyo lang ngayon kasi baka makatulong sa inyo, di ba? Amen. So, may mga questions po ba kayo? Baka hindi, meron hindi malun. Wag na, baka talalong tumagal pa tayo dyan. Next Sunday po kasi mas maganda po yung sa next Sunday natin, di ba? Ang topic natin. Kaya wag po kayong mawawala. It's about sacred family pa rin.
ito po ay makakatulong sa ating mga pamilya, di ba? Kung ano mga ginagalawan, nararanasan ng bawat pamilya natin. So, makakuha po tayo ng mga tips dito sa ating church. Amen. So tayo po ay tumayo.